Dominic, I want to take rest now. Where will I stay? Can I stay in your room? Nakangiting tanong nito sa binata. You can stay in the guest room, Nadine. Binalingan ng mga kawaksi. Pakihatid ang mga gamit ng Ma'am Nadine niyo sa guest room. Utos ni Dominic. Mabilis namang sumunod ang mga katulong. Gustong mag-usisa ni Sofia pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang wala siyang karapatan gawin iyon. Marahan siyang bumalik sa pagkakaupo sa sofa at nagkunwaring abala sa pagbabasa ng magazine. Please, lead me the way, Dominic. Maarteng wika ni Nadine. Tinapunan ng tingin ni Dominic sa Sofia bago tuluyang umakyat ng hagdan. Tahimik na sinamahan ni Dominic ang dalaga. Hindi alam ni Sofia kung ano ang nararapat niyang gawin. All that she wanted is a simple and happy family with her loved ones, with Dominic. Pero hindi na mangyayari yon dahil Dominic doesn't love her. Wala siyang puwang sa puso ng binata kahit pasabihing may namagitan sa kanila. Wala siyang lugar sa buhay nito at higit sa lahat, isa lamang siyang hamak na pambayad utang. Nakapagpasya na siya. Aalis din siya sa lalong madaling panahon. Naalala niya ang mga sinabi ni Chris sa ospital. Mrs., normal lang nararamdaman mo, mga sintomas na ng pagbubuntis. Huwag ka masyadong magpagod at ma-stress. Make sure that you are eating a lot of vegetables and fruits para maging healthy si baby. Ani Doktora Alonzo. O bigay ni sinaturang hospital. Hindi alam ni Sofia ang magiging reaksyon. Doc, magtatatlong linggo na siyang nakakaramdam ng bigla ang pagkahilo. Naninibago rin siya sa katawan. Tila hindi siya natutunawan na laging gustong kumain ng kumain. Yes, you are 1 month pregnant. Positive ang iyong pregnancy test. Naalala ni Sofia hindi nga pala dumating ang buwan ng dalaw niya. Hindi alam ni Sofia ang gagawin. Nanginginig ang palad na kinuha ang cellphone sa bulsa ng bag. Matagal niyang tinitigan ang aparato pero wala itong balak pindutin. Napabuntong hininga siya. Muling ibinalik sa bag ang cellphone at nagpa siyang maglakad-lakad. Habang nasa daan ay hindi alam ni Sofia kung matutuwa ba siya o malulungkot sa naging resulta ng check-up niya. Sumakay siya sa nakaparadang pampasaherong van at dumiretso sa Robinson Place sa Santiago City. Gusto niyang mag-unwind muna kaya minabuti niyang manood ng sine. Eksakto namang palabas ang nakakatawang pelikula ni Vice Ganda. Kahit nakakatawa ang pinapanood ay hindi maiwasan ni Sofia ang maiyak. Doble-dobling sakit ang nararamdaman niya. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi niya alam kung saan siya lulugar lalo't pat dumating si Dean Vasquez sa buhay nila ni Dominic. Where's Sofia? Tanong agad ni Dominic nang makapasok na sa kabahayan si Aiza. Napakunot naman ang bagong dating. Sofia? Hindi ko siya kasama. Did you call her? Tanong naman ni Aiza. Uuwi din yung Dominic. She's old enough to know her way home. Giit ni Nadine na kampanting nakaupo sa sofa. Let's talk. Pinandilatan ni Aiza ang kapatid at naunang lumabas sa hardin habang nakasunod naman si Dominic. What is that woman doing here? Galit na tanong nito. Paalisin mo siya right now. Utos ni Aiza. Napabuntong hininga ang binata at matamang nakatingin sa kapatid. I don't know. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Papaliwanag ako mamaya, Aiza. I just want to know where Sofia is. You don't know? Dominic, what are you doing? Isang buwan ka lang nawala. Tarating ka with that. Aiza, you're acting too exaggerated. I'm your brother's fiancé. Nakangiting tugon ni Nadine na naglalakad palapit sa dalawa. We're getting married soon. Nagulat si Aiza sa narinig. Hindi niya inaasahan na maririnig iyon mula kay Nadine. Sa hinagap niya ay hindi siya makapaniwalang magkakagusto ang kapatid kay Nadine. Maging si Sofia ay nagulat at napatigil sa paghakbang papasok sa gate. Sofia, nag-aalalang wika ni Dominic nang makitang nakatayo sa tabi ng gate ang dalaga. Tinanggal ang kamay ni Nadine na nakakapit sa braso at lumapit sa bagong dating. Where have you been? I'm sorry, Dominic. Hindi ko kasi napansin ang oras. Dahil sa sakit na nararamdaman ay tuluyang nawalan ng malay ang dalaga. Sofia, mabilis na kinarga ang dalaga at dinala sa silid nito. Napasunod naman sina Aiza at Nadine. Nang maihiga ni Dominic ang dalaga sa kama ay hindi nito maiwasang titigan nito. Naaninig niya ang paghihirap ni Sofia. Dominic, ano pang ginagawa mo? She's already sleeping. Can't you see? Nag-iinarte lang babaeng yan. Shut up, Nadine. Kung wala kang matinong sasabihin, stay out of here. Giit naman ni Aiza. Galit na lumabas ng silid si Nadine. Nadine, wait.
Napasunod si Dominic sa dalaga. Stay with Sofia. Bili nito sa kapatid. Litong-lito na si Aiza sa mga nangyayari. She saw the happiness on Dominic's face simula nang dumating sa buhay nito si Sofia. But now, ramdam niya ang paghihirap ng kapatid dahil naiipit ito sa sitwasyon. Ika-4 na araw nang nasa asyenda si Nadine. At 4 na araw na ring nagtitimpi si Sofia. Sofia, we need to talk. Ani Dominic nang madatnang nakaupo sa balcony ang dalaga. About Nadine, I don't know what to do. I'm sorry. Alam kong hindi ka komportable ng sitwasyon. But I will fix this. Promise. Seryosong wika ni Dominic. It's okay, Dominic. Matatag na tugon ni Sofia sa mga sinabi nito. You don't have to explain it to me. Lahat ang nangyari between us ay paunang bayad pa lamang sa lahat ng utang ng papa ko. Let's just pray na mabuo na agad para maayos at mas mapadali na ang lahat. Besides, hindi naman magandang makita ng mga tao that I and Nadine are both living with you. Marahan siyang tumayo at nilampasan si Dominic. Kahit gustong-gusto niyang sabihin na buntis siya. Sofia, anito at marahang pinigilan ng braso niya. Dominic. Mula sa hagdan ay kitang-kita ni Nadine ang dalawa. Mabilis na binawi ni Sofia ang braso at naglakad palayo. Tell me, Dominic, are you in love with her? Sana hindi mo nila ako pinaasa. Paano na nangyari sa atin? Are you just going to drop me? How dare you? Umiiyak na wika ni Nadine. I'm sorry, Nadine. I'm sorry. Bago niya niyakap ang dalaga. No, I'm not in love with her, okay? Talaga? Tumango naman si Dominic, pero alam niyang hindi bukal sa loob niya ang mga sinabi. Mabuti na lamang at dumating si Nadine dahil kung hindi ay sa harap mismo ni Dominic tumulo ang mga luha niya. Maya-maya'y kumatok sa pinto ng kanyang silid. Sofia, can I come in? Ani ni Aiza. Marahan niyang pinunasan ng muka at inayos ang sarili tsaka binuksan ang pinto. You okay? Naglakad papasok at muling isanara ang pinto. Oo naman. Pilit itong ngumiti. Napuwing lang ako kaya medyo namumulang mga mata ko. I want you for Dominic. Sana makita ni Dominic kung gaano siya kaswerte dahil narito ka. I know how hard you are in showing how you love him. Malayang naglaglagan ng luha sa mga mata ni Sofia. Aiza, I just do not know what to do. Hindi ko na kayang makitang masaya si Nadine. Gusto kong sabihin kay Dominic that I love him. Pero hindi ko kaya. He doesn't love me. Come on, Sofia. Cheer up. My brother loves you to Sofia. I know that. Maraming nagbago kay Dominic mula nang dumating ka. Huwag mong pansinin si Nadine. Please, don't give up on him. Tumangon na lamang si Sofia. Napabuntong hininga ang dalaga. Nang makaramdam siya ng pagkahilo ay naupo siya sa sofa. Marahang hinilot-hilot ang ulo. Maya-maya'y nakarinig siya ng sigaw mula sa itaas. Wala kang alam talaga. Tingnan mo kung anong ginawa mo sa gamit ko. Tsaka hinila ang buhok ng katulong at itinulak. Nagmamadaling umakyat ng hagdan si Sofia. Abi! Anito nang makita ang ginawa ni Nadine. Tinulungan niyang makabangon ang kawaksi. Huwag kang makialam dito. Bulyaw ni Nadine sa kanya. Abi, sige na. Lumabas ka na. Ani niya sa katulong tsaka hinarap si Nadine. Hindi niya sinasadyang mabagsak ang picture frame mo. Hindi niya sinasadya? Napakatagal na niyang katulong. Hindi pa siya marunong maglinis. Napakawalang alam talaga. Para matapos ito, ibibili kita ng napakaraming picture frame para matigil ka lang. How dare you? Balyaw ni Nadine. Bakit ka ba nakikialam? Ang hirap sa'yo. Napakapakailamera mo. Etong tandaan mo, I am Dominic's fiancé. Kaya huwag kang umasa na ikaw ang bida sa bahay na to. Besides, you are just a trash. Sinabi na sa akin ni Dominic ang lahat. You see, hindi kanya magagawang mahalin. Napakagat labi si Sofia sa narinig. Nadine is right. Sino nga ba siya para mapansin ni Dominic? Ano? Di ka makapagsalita dahil totoo? Hindi ka mapapansin ni Dominic. You are nothing but a crap. Inis na tugon ni Nadine at nagmamadaling lumabas ng silid nito. Napabuntong hininga si Sofia. Maya-maya'y pumasok muli si Abby na may daladalang walis at daspan. Ayusin mo na lamang, Abby. Pasensya ka na. Pagkatapos mo magpahinga ka na muna. Opo, senyorita, maraming salamat po. Tugon naman ang kawaksi. Napahaplos sa wala pang umbok na tiyan si Sofia. Gustong gusto na niyang sabihin kay Dominic ang kalagayan pero natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Sunod-sunod na katok ang umagaw sa pagmumuni-muni ni Sofia. Binuksan niya ang pinto at nabungaran si Nadine. What are you doing? Ganyan bang gawain ng isang maid?
Dire-diretso itong pumasok. Tahimik namang tumayo lang sa tabi ng pinto si Sofia. Did you know that this has been Dominic's old room? Dito kami naglalaro. Dito namin binuo ang mga pangarap. I'm telling you frankly, I hate you to be here. Kinuha ang larawan ni Sofia kasama si Don de Torres. Oops, sinadya itong inihulog. Hindi ko sinasadya. Mabilis na lumapit si Sofia at pinulot ang basag na picture frame. Lumabas ka na Nadine, habang nakakapagtimpi pa ako. Mariing wika niya. Why Sofia? At lalo pang nang inis. Naupo sa kama, inis na lumapit si Sofia sa babae. I said get out. Bulyaw niya rito. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko na din oras na hindi mo pasisimulang tumayo dyan at maglakad palabas. How dare you? Galit namang tugon ni Nadine at sinugod si Sofia. Ako tinatakot mo? Hindi ako takot, Sofia. Bakit ako matatakot sa isang basura? Tinulak siya nito. Napaupo sa sahig si Sofia. Tila nagdilim ang paningin niya at mabilis na nahagilap ang kapirasan ng basag na salamin ng frame at itinapat dito. Sige, subukan mong lumapit na din. Hindi ako magdadalawang isip na gamitin sa ito. Sofia? Nadine? What is happening? Galit na wika ni Dominic at mabilis na lumapit sa dalawa. Nagulat ito sa nadatnang pangyayari. Dominic, mabilis na yumakap si Nadine sa bagong dating. Please Dominic, help me. Gusto akong saktan ni Sofia. Pilit na pinalabas si Nadine ang mga luha. Gusto niyang tapusin ang anak natin, Dominic. Kulat ang remehistro sa mukha ni Dominic sa narinig. Yes, Dominic, I'm pregnant. We have our child. Yumakap lalo ito sa binata. Matalas ang tinging itinapon ni Dominic sa dalaga. Come on, Nadine. I'll bring you to your room. Binalingan niya kay Sofia. We'll talk later. Nanginginig na binitawan ni Sofia ang basag na salamin. Lumabas ka na muna. Utos ni Dominic sa kawaksi nang bumalik. Why did you do it? Nanatiling nakayuko si Sofia habang nakatingin sa palad. Naupo si Dominic sa tabi nito at inagaw ang sugatan na palad ng dalaga. Marahang pinahira ng betadine tsaka nilagyan ng Wargoth. Does it hurt? Tango labang itinugon ni Sofia at marahang binawi ang palad. Sofia, please talk to me. Bakit ba nagkakaganyan ka? Ano bang ginawa ni Nadine sa'yo at ganyan na lamang galit mo sa kanya? Hindi pa rin sumagot sa Sofia. Nanatili pa rin itong tahimik. Sofia, hindi magiging malinaw lahat kung ganyan ka. Bakit hindi mo sa akin sabihin ko ano nangyari? Nakikinig ako. Gusto ko na magpahinga, Dominic. Nakikiusap ako. Mahinang wika ng dalaga. Napabuntong hininga si Dominic at tumayo. Okay, mag-uusap na lamang tayo kapag handa ka na. Hey, akala mo siguro palalagpasin kung ginawa mo pananakit sa akin. Hinila ni Nadine ang buhok ni Sofia at malakas ay tinulak sa sahig. Hindi nakapaganda si Sofia sa pagsugod ni Nadine. Tumilapon ang hawak na baso at nahulog yun sa sahig. Mabuti na lamang at hindi yun mismo ang nakabasag ni Sofia. Pero ilan sa mga tumalasik na bubog ay tumama sa kanyang palad. Lalo pang nadagdagan ng sakit sa palad ni Sofia. Senyorita, ani ni Manang Corazon. Huwag kang makikialam dito kung ayaw matanggalan ng trabaho. Saad ni Nadine. Sige na Manang Corazon. Pagtataboy ni Sofia sa kawaksi. Inayos sa nagulong buhok tsaka hinarap ang babae. Malapit na kami ikasal ni Dominic, kaya ikaw, lumagar ka sa dapat mong kalagyan. Akong prinsesa dito, matuto kang sumunod sa lahat na ipag-utos ko. Hindi pa kayo kasal, kaya wala ka pa rin karapatan. Wala kang pinangahawakang katibayan na isa kang Del Franco, kaya hindi mo akong papasunod sa paraang gusto mo. Seryoso na wika ni Sofia at galit na tinalikuran ng babae. Hanggang saan kaya ang pagtitiis sa Sofia sa mansyon kasama ni Dominic at Nadine? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.